Mark. Balikan po natin boxing analyst at si Atty. Ed Tolentino para sa post-fight analysis. Atty. Ed, good morning uli. Good morning ulit, Igan. Okay, yung palitan namin kanina ni Pacman, mukhang malayo pa na magretiro ito, no? Hindi Pero pa tama talaga. yung sinabi mo kanina, babalik siya sa dati niyang timbang, di ba? Totoo yun. At sinabi rin natin na naramdaman ni Manny ang diferensya ng timbang nila ni Margarito, na kahit pa isa-isa suntok ni Margarito, naramdaman niya yung 6th round. Tinamaan siya sa bodega. Ang lakas po ng suntok na yun kasi tumagos Naramdaman din ni Mama Junichi. Pero nahihilo si Mama Junichi. Ganun kalakas. So, he will go down in weight. Tama na yung siya naging 8th wonder of the world. Okay, pero dun sa 12 rounds na yun, may ibibigay ka bang round kay Margarito? Wala. Okay, Igan, Manny lahat. Manny lahat ng aking rounds binigay ko kay Pacquiao. May mga okasyon na parang naawa ako kay Margarito, pero hindi ko pa rin maibigay. Nung 11th round, palagay ko, dapat yung referee, he should have pulled the plug and exercise fistic euthanasia. Sapagkat hindi na nakikita ni Margarito ang mga suntok. At napakaganda nung binitawan ni Manning salita nung siya tumigin sa referee at sinabing itigil na ang laban. We are boxers. We are not out to kill each other. Kumbaga, trabaho lang, walang personalan, buntalan lang. Okay. Batuloy pa kaya yung bakbakang yung inaabangang Pacquiao at Floyd Mayweather Jr., Atty. Ed? Igan, yan talaga ang inaantabayanan natin. Sana lumabas na sa kanyang kukun si Floyd Mayweather Jr. at labanan si Manny Pacquiao. For the record, pumayag na si Manny Pacquiao sa blood testing demands. The ball is now in the court of Floyd Mayweather. Ang tanong, does he have the balls? Ano bang timbang ni Mayweather? Ang timbang ni Mayweather, Igan, ay around 147 pounds, welterweight, tamang-tama kung bababa si Manny Pacquiao. Pero sa inyong mga sports analyst, panahon na ba siya magretiro na? Kaya abangan pa itong si Mayweather? Ako, palagay ko, kung makukuha yung Mayweather, kunin ang labang iyon. At pagkatapos, magretiro na si Manny sapagkat, Igan, hindi matatapos ang mga challenger. Laging may bata, bagong mukhang darating, hahamunin siya. Kailangan ang tunay na galing ng kampiyon ay malaman niya kung kailan dapat na itigil ang kanyang pakikibaka sa lona. Okay, maraming salamat ating boxing analyst po na si Atty. Ed Tolentino. Good morning. Mommy Jonicia Pacquiao hinimatay matapos i-announce na panalo ang kanyang anak na si Manny. Bago nagsimula ang laban, isang misa muna ang inialay ng Team Pacquiao. Mula sa Texas, narito ang report ni Ruth Cabal. Lang napuno na ang conference hall sa isang hotel dito sa Grapevine, Texas ng mga taga-suporta ni Pacman para sa misang inialay para sa tagumpay ng pambansang kamao. Bukod sa pamilya at Team Pacquiao, nandun din ang ilang politiko, pati mga resident Pinoy rito. Sana po, iligtas mo po kaming lahat sa kapahamakan at mabigyan po namin ng kasiyahan ang lahat ng mga manonood. Pinasbasan si Pacquiao at ang 3 pang Pilipinong lalaban sa undercard, pati ang mga gagamitin sa laban. Kinahapunan 5 oras bago ang laban, relax pa rin si Pacquiao nang dalawin ni GMA President and COO Jimmy Duavit. Nasa likuran mo kaming lahat. Good luck and all the best wishes. Kinagabihan ilang minuto bago ang laban, nasa mahigit 42,000 ang bilang ng mga nanood sa Dallas Cowboy Stadium. Hindi natin nakikita sa live coverage na kahit na in between rounds, talaga namang halos yumanig pa rin itong Dallas Cowboy Stadium dahil nga sa excitement ng laban. Dahil ilang beses munting mapuruhan si Pacman, sobra-sobra daw ang pagka-nervyos ng kanyang ina na si Mami Jonicia dahil first time niyang makapanood ng laban. Sa tindi ng laban, nahimatay pa si Mami Jonicia nang idineklarang panalo ng anak. Sa kuhang ito, nakasalampak siya sa upuan hanggang kinarga na palabas ng stadium. Mula sa Arlington, Texas, para sa Unang Balita, Ruth Cabal reporting. Mga Manileño, tiniis ang init mapanood lang ang libreng screening ng laban ng itinuturing na adopted son ng Maynila na si Manny Pacquiao. Narito ang report ni Steve Dailisan. Higit pa sa 1,200 seating capacity ang nanood sa Teresa Covered Court. Siksikan at mainit sa loob. Ang ilan sa sidewalk nakisilip sa maliit na siwang. Pagdating mamaya laban ni Pacquiao, loaded na yan, di ka makakahinga dyan. Dito, pag umulan, talo namin, ulan lang. Pero magtitiis na kami, alang-alang kay Pacquiao. Air-conditioned naman sa San Andres Sports Complex. Pero di pa man nagsisimula ang palabas, mainit na ang ulo ng ilan. Kahit may maagang pumila, prioridad pa rin ang may tiket. Aga-aga namin dito. Ba't hindi rin pumila ng walang tiket? May ticket na po muna rito. May ticket na muna, naiintindihan nyo. Ibig sabihin, kahit na tanghali sila gumising, hintay natin sila. Kanya-kanyang hanap ng pwesto, may nagkatulakan pa.
Sa pag-arangkada ng laban, sabay-sabaw at suntok ni Pacman ang hiyaw ng diehard fans. Bago pa man inanunsyo ang pagkapanalo ni Pacman, nagtayuan ng lahat dahil malinaw na siya na ang panalo. May weather na. Bakit? Tapos na ang laban. Champion talaga ang Pinoy! Si Lolo Mansueto Pintor, mahigpit ang kapit sa Rosario. Yung sarito kung malaki binigay ko kanya. Tapos ngayon, pag nag-ikot siya dito, Binigyan ako ng 3,000. ano inaasahan mo ngayon pagbalik niya? Baka magbigyan naman ako. Ngayon pa lang, sabik na ang lahat sa Heroes Welcome para sa tinuturing na adopted son ng Maynila. Para sa unang balita, Steve Delisan reporting. Samantala, pinag-aaralan na po ng pamunuan ng Kamara ang pagpasa ng isang resolusyon bilang pagkilala sa karangalang ibinigay ng kanilang kasamahang si Congressman Manny Pacquiao. Narito ang report ni Julius Segovia. Eksklusibo ito sa mga empleyado, trabahador at mga kaanak ng taga-Kamara. Maluwag at maaliwalas sa loob ng Sports and Fitness Center. Kasama sa mga nanood si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Nang magsimula ang laban, todo ang hiyawan. Tuwing makakapunto si Pacman, napapatayo pa ang ilang manonood. Pero pag si Margarito ang nakakaungos, tahimik naman. Kahit pa umabot ng 12 rounds ang laban, tuwang-tuwa ang mga taga-Kamara nang i-anunsyo ng si Pacman ang panalo. It's really very elating for all of us. It will be for sure a very, very good Christmas for us. Very, very happy Christmas. Gusto ko sana tinapos niya ng maaga di ba? Kasi nakakaba Pati ang mga reservists ng Army na sa Kamara na destino, proud. Just imagine, 8 ang belt na nasa kanya na different divisions. He's a legend. Medyo kilabahan din dahil malaki nga si Margarito. Kaya lang, siyempre mas maliksi at mas malakas pa rin si Congressman Pacquiao. Bukod sa Heroes Welcome, pinag-aaralan na ng Kongreso ang pagpasa ng resolusyon para sa bagong karangalan ni Pacman. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Ipatutupad na ng MMDA simula ngayong araw ang number coding sa mga pampaserong bus. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin live sa studio si MMDA Chairman Francis Tolentino. Chairman Tolentino, good morning. Morning, Igan. Good morning sa inyong mga televiewers ngayong umaga. Okay. Nagbanta po yung mga bus operator na magtitigil pasada ngayong araw. So may balita po ba kayo kung ito'y ngayong araw o sa ibang araw para bilang protesta daw ito sa ipatutupad yung number coding, Chairman? Yung report po sa akin, ongoing na po sila sa may Commonwealth Fairview area. Nagbabawas na po ng mga buses doon at may mga stranded na po tayong pasahero. At ang kinalulungkot ko lang po yung mga ibang gusto magbiyahe, hinaharang nila. Pero papunta na po doon yung mga trucks ng militar to ferry the passengers going to EDSA. Okay. May balita ho ba na parang nagsaboy daw ng langis sa EDSA? Unverified reports po ito sa corner ng Ayala, EDSA at madali po pinalinis na po kagad natin to. Meron po? Meron po sa loading bay po ng Ayala Corner EDSA. Unverified reports po kung saan galing ito pero nililinis na po ito ngayon. So sino ho may gawa nito? Galing ho sa kanila o? Wala po tayong maituturo pa sa ngayon, Igan. Bakit? May CCTV camera naman doon no? Opo. Baka makita. Ilang buso ba yung mababawas sa EDSA kada araw po, no, kapag ipinatupad itong number coding? Sa amin pong estimate, mahigit 2,000 buses ang mawawala sa buong Kamaynilaan. So parang private din ho na motorist yung anong oras ho ito? Siguro po 30 minutes from now. Alas 7 hanggang alas 7 po ng gabi. Ng gabi, bawal sila. Ayan, yung nakikita ho natin, live po yan sa may EDSA Kamuning, Chairman. Ayan, may mga terminal po dyan. Sa mga mahuhuling hindi susunod sa number coding, ano naman po ang parusa? Meron po tayong mga i-impound na mga buses at yun naman pong mga manggugulo at haharang po dun sa gustong lumabas, yun po may mga appropriate sanctions sa revised penal code. May mga balita po tayo na hinaharangan po yun sa Navotas area.